Meron tayong 5 mga larawan dito na naglalaman ng iba't ibang mga nakaukit na marka. Ito ay natagpuan ni ka-TH sa isang malaking lumang bato at ito ay kanyang ibinahagi para ito ay ating masuri. Ngayon, sa larawan na ito ay makikita natin ang isang hugis na tila tatsulok na may kurba. Ito ay hawig din sa isang mata. Ang triangle o tatsulok ay isa sa mga pinakamahalagang directional signs. Kung ito ay nakaturo pababa o pahiga, ito ay nagsisilbing arrow. Ang matulis na dulo ang siyang ating susundan. Kung ito naman ay hugis mata, ito ay nagpapahiwatig ng observation point. Ibig sabihin, tumayo ka sa pwesto ng bato at tingnan ang direksyon kung saan nakatingin ang mata. Kadalasan ang ganitong marka ay confirmation na nasa tama kang trail. Kung ito ay mata, posibleng may tinuturo itong isa pang malaking bato o puno sa di kalayuan. Kadalasan ay nasa mga 30 to 50 meters. Sa larawan naman na ito ay makikita natin ang isang parisukat o diamante na may butas sa gitna. Masasabi kong ito ay isang very strong positive sign. Masasabi kong ito ay isang container na sign. Ang box o square ay sumisimbolo sa isang lalagyan o chamber. Ang tuldok sa gitna ay nagpapahiwatig ng center o laman. Sinasabi nito na ang item o deposito ay enclosed o nasa loob ng isang kahon, semento o vault. Kung ito ay nasa ibabaw ng bato, maaari itong mangahulugan na ang object ay nasa ilalim mismo ng naturang batong ito. Kung ito ay nasa gilid o vertical face, ito ay tumutukoy sa distansya o direksyon patungo sa isang buried chamber. Sa larawan naman na ito ay makikita natin ang isang linyang nakahati sa dalawa o Y-shape. Masasabi kong ang kahulugan nito ay isang directional split o ito ay isang klasikong simbolo ng junction. Sa tunnel warfare o trail marking, sinasabi nito na may 2 daan, isa patungo sa item at ang isa ay patungo sa trap o dead end. Kung ang naturang batong ito ay malapit sa tubig, ang Y-shape ay pwedeng mapa ng ilog. Kung saan nagtatagpo ang 2 ilog, dito ang posibleng deposit area. Ang junctions ng tubig ay kritikal na landmarks para sa mga Japanese engineering battalions. Ngayon ay ito ang pinaka nakakaintrigang marka sa lahat. Isang malinaw na butas na may mahabang ukit na parang buntot. Ang bilog ay ang object o target. Ang linya naman ay ang direksyon. Ang haba ng buntot ay may katumbas na sukat. Halimbawa, kung ang buntot ay 3 inches, maaaring ang layo ay nasa 3 meters o 30 feet sa direksyon kung saan nakaturo ang buntot. Ito na rin ay madalas na tinatawag na final pointer. Ibig sabihin, malapit ka na. Ang butas ay sumisimbolo sa pagbabaon o digging point. Sa larawan naman na ito ay mapapansin natin ang mga malalalim na ukit na tila abstract. Bagamat ito ay mukhang parang gawa ng ating kalikasan lamang, ito ay maaari nating tingnan bilang topographical map. Ang mga ukit ay kumakatawan sa mga bundok, lambak o ilog sa paligid. Kaya tumingin sa paligid. Ang hugis ba ng mga ukit sa bato ay tumutugma sa hugis ng ilog o bundok sa iyong site? Kung oo, ito ay isang locator map. Ngayon, masasabi kong hindi pwedeng basahin ang mga ito ng hiwa-hiwalay.
Dahil lahat ng ito ay nasa isang malaking bato, ito ay bumubuo ng isang complete map. Ang Y na marka ay nagsasabing hanapin ang junction. Ang triangle o mata ay nagtuturo naman ng direksyon mula sa junction. Ang square naman na may butas ay nagsasabing may nakakahon na deposito. At ang butas na may linya ay nagbibigay ng eksaktong sukat kung gaano kalalim o kalayo. Sa kabuuan, ang mga markang ito ay highly suggestive ng isang positive site. Ang pagkakaroon ng mga nakaukit na marka rito kasama ng mga directional lines ay bihirang mangyari sa natural na pormasyon ng mga bato. Ngunit meron akong babala. Kung tayo ay maghuhukay, mag-ingat sa mga booby traps tulad ng water traps o poison gas na madalas binabantayan ng ganitong klasing mga complex markers. Ang square na may dot ay minsan ding nagpapahiwatig ng sealed pressure plate. Kaya siguraduhin may sapat na kagamitan at huwag magmadali. Ang tunay na kayamanan ay ang iyong kaligtasan. Ngayon ay meron naman tayong isang larawan dito. At ito ay walang kaugnayan sa mga naunang larawan na ating sinuri, sapagkat ito ay galing naman sa ibang grupo ng ating mga ka-TH. Ang kanyang katanungan ay nais niyang malaman kung ito ba ay isang lehitimong marka o nature lamang. Ang kapansin-pansin sa naturang larawan na ito ay ang malalim na guhit na tila bumubuo ng letrang Y o isang sanga. Gaya ng aking naging pagbasa kanina, ang mga letrang Y na marka ay madalas tumutukoy sa junction o sangang daan. Kung ito ay tumutukoy sa tunnel, ibig sabihin may dalawang lagusan sa ilalim at kailangan mong pumili kung kaliwa o kanan. Kung ito naman ay surface marker, maaari itong mangahulugan na ang trail o ang direksyon ay mahahati. Ang mahabang guhit, yan ang paa ng Y, ay madalas na itinuturo ang pinanggalingan, habang ang dalawang sanga ay ang mga posibleng puntahan. Kaya tingnan o suriin ng mabuti ang biyak. Ang biyak ba ay tapered o papaliit sa dulo? Kung ang biyak ay pantay ang lalim mula simula hanggang dulo, posibleng gawa ito ng tao. Kung ito ay numinipis na parang ugat ng puno, mas malaki ang tsansa na ito ay natural lamang. Ngayon ay masasabi ko na hindi sapat na tingnan lamang ang bato. Mahalaga na rin kung saan ito nakapwesto. Malapit ba ito sa tubig? Ang mga sundalong Hapon ay madalas silang magtago sa tabi ng sapa o ilog para sa madaling transportasyon at water source. Kung ang batong ito ay malapit sa creek o river bend, tumataas ang score nito bilang legit. Kung ito naman ay nasa slope, siguradong hindi ito gumulong lang mula sa itaas. Ang legit marker ay planted o nakabaon ng matibay. Pero huwag din nating kalimutan ang ating kaligtasan, sapagkat kung ang bato ay may markang Y at lalong-lalo na kung may kasamang malalim na butas, ang ibang kahulugan nito ay gas trap indicator. Ang Y ang siyang kumakatawan sa tubo ng gas at ang biyak ang siyang nagre-representa ng pagkalat nito. Kaya maging maingat sa paghuhukay sa ilalim nito. Kung ito ay marka, ang item ay wala sa ilalim mismo ng bato. Madalas ang bato ay pointer lamang papunta sa ibang lugar. Kaya ang paggalaw sa bato ay maaring makasira sa buong mapa. Sa kabuuan, ang aking analysis dito ay ang hugis ng biyak ay masyadong organic at hindi pulido. Ang kurbada ng linya ay sumusunod sa natural na stress fracture ng bato.
walang malinaw na sharp edges na gawa ng chisel. Kaya malaki ang posibilidad na ito ay root mark o natural feature lamang. Kaya base sa aking visual analysis sa larawan na ito, masasabi kong meron itong 70% na natural lamang at ang 30% naman ang posibilidad na ito ay lehitimong marka. At dito tayo nagtatapos sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.